Nakaamba ang taas singil sa kuryente ngayong buwan. Kung magkano, alamin sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Uminit na nga ang ulo ng mga customer sa rotational brownout itong Mayo, mukhang lalo pang ikaiinit ng kanilang ulo ang tataas pang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, halos 15 centavos ang dagdag singil sa kada kilowatt hour na kinukonsumo ng mga customer. Kaya mayiging 14 pesos and 48 centavos per kilowatt hour na yan. Ibig sabihin, kung kumukonsumo ang isang bahay ng nasa 200 kilowatt hours, asahang 30 pesos ang madadagdag sa electric bill. Nasa 74 pesos naman kung aabot sa 500 kilowatt hour ang konsumo. Paliwanag ng Meralco, ang dagdag singil ay dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Gayon din sa pagtaas ng presyo ng langis at ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Kung matatandaan natin, nagkaroon ng rotational brownout mula May 13 hanggang May 15 dahil sa nasirang linya ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Dahil dito, numipis ang supply ng kuryente sa gitna ng napakataas na demand dahil sa napakainit na panahon. Kaya naman, sumipa rin ang presyohan ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Nakabawas naman kahit paano ang mas mababang line rental at iba pang charges. Bahagya namang tumaas ang presyo ng binibiling kuryente ng Meralco mula sa mga suppliers ito. Dahil kasi sa paghina ng piso, mataas din ang gasto sa pagbili ng coal at liquefied natural gas sa world market. Bumaba naman ang transmission charges at nakabawas din ang hindi pagsingil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL, alinsunod sa utos ng Energy Regulatory Commission. Nakabawas din sa bill ang refund na ipinapatupad, nakatumbas ng 42 centavos sa kada kilowatt hour na konsumo. Ang mga residenteng nakaranas ng brownout sa gitna ng napakainit na panahon, umaalma. Bad news nga, brownout na nga, ang taas pa ng kuryente namin. Tipid-tipid na lang po. Pangit nga po yung ganun. Kasi imbis na bumaba, tumaas. Talaga nagpapatay kami ng aircon para matipid kasi masakit sa bulsa eh. O, di ba po? O, unahin natin pagkain. Ang tanong, tuloy-tuloy na kaya ang pagtataas ng singil sa kuryente sa mga susunod na buwan? As the heat index goes down, compared nung April at May supply months na ang impact nung May at June billing, usually talagang pataas ang consumption. Mararamdaman naman natin na medyo gumaganda na yung klima as far as the temperature levels are concerned. So dito, there is that possibility na because of consumption, mas magiging soft ang bills ng customers for the July billing period. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.